Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light All. Tayo magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maligayang panonood muli sa Tinig ng Panalangin. Noong nakaraang linggo, ibinahagi sa atin ang pangkalahatang ideya ng unang hari. Ngayon naman, ating pag-aralan at tuklasin ang pangkalahatang ideya ng ikalawang hari. Ang aklat ng ikalawang mga hari ay nasulat kasama ng unang hari. Naisulat ito sa pagitan ng 560 at 540 bago dumating si Kristo. Hindi pinangalanan kung sino ang sumulat ng aklat na ito, ngunit ayon sa nakaugalian, si Propeta Jeremias ang sumulat. Ang aklat ng ikalawang mga hari ay ikalabing dalawang aklat ng Lumang Tipan, na nagpapatuloy sa kasaysayan ng Israel at Juda. Kung saan nagtapos ang unang mga hari, dito naman ang umpisa ng aklat ng ikalawang mga hari. Ang aklat na ito ay naglalarawan ng pagbagsak ng dalawang nahating kaharian. Nauna nang nawasak ng Assyria ang hilagang Israel. Ngayon naman ay di na mapigilan ang banal na puot ng Diyos sa Juda. Binigyan pa ng Diyos ng 136 na taong dagdag ang Juda na huwag tularan ng kanyang kapatid na Israel. Subalit sumunod pa rin ang Juda sa pagkawalang galang sa pangalan ni Yahweh. Dahil sa paglapastangan ng Juda sa Diyos, nilupig na rin sila ng Babylonia. Ano-ano nga ba ang mga aral na itinuturo ng ikalawang hari? Ibabahagi ko sa inyo ang 5 natutunan ko o na-realize ko ng pinag-aralan ko sa ikalawang hari. Una, katapatan sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Sa kabila ng pagsuway ng mga taga-Juda kay Yahweh, alang-alang sa ngalan niya, alang-alang sa pagmamahal niya sa Jerusalem, alang-alang sa tipan niya kay David, hindi niya hinayaang tuluyan silang mawala. Bagkos, may mga labi siyang binalik sa Juda pagkaraan ng 70 taon. Ito ay para may sakatuparan ng kanyang pangako na sa angkan ng Juda ay dadaloy ang Mesiyas na siyang magliligtas ng marami. Kasama na tayong mga hintil na mananampalataya. Pangalawa, katarungan ng Diyos. Ang pagkawasak ng Israel at Juda kasama ang pagkakabihag ng mga mamamayan ng mga dayuhang bansa ay nagpapakita ng hustisya ng Diyos. Ipinapakita nito na ang kasalanan, lalo na ang idolatriya ay kawalan ng tiwala sa Diyos, ay may katumbas na kaparusahan. Pangatlo, kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin. Sa aklat na ito, ipinakita ang kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin. Tulad ng sa buhay ni Propeta Eliseo. Maraming milagro ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Eliseo dahil sa kanyang malalim na pananampalataya. Tulad ng pagpapagaling, pagbuhay ng patay, at pagbibigay ng kagalingan sa mga may sakit. Pang-apat, pagtuturo ng mga propeta. Hindi nagsawa ang Diyos na magbigay ng babala na magsisi na sila. Ginamit ang mga propeta tulad ni Elias at Eliseo sa hilaga, at sina Isaiah, Jeremias, Mika at mga iba pa sa timog upang gabayan, ituro at bigyan sila ng babala. Panglima, pagtutuwid at pagsisisi. Ang mga taong lumalapit sa Diyos at nagsisisi, tulad ng ginawa ni Haring Josias, ay isang alay ng Diyos. Walang taong makakapagsisi sa kanyang sariling kakayanan. Ito ay kaloob ng Diyos.
Ganyan kadakila ang pag-ibig niya sa atin, di natin kayang malirip ng lubusan ng kanyang kadakilaan. Sa lahat ng mga tagapakinig ng programang ito, napupuot ang Diyos sa kasalanan at hindi niya ito hahayaang magpatuloy. Kung tayo ay sa Kanya, asahan natin na tayo ay Kanyang didisiplinahin dahil sa ating pagsuway. Ito ay dahil sa Kanyang wagas na pag-ibig sa atin. Itinutuwid ng pagmamahal ng Ama ang Kanyang mga anak para sa kanilang ikabubuti at bigyan ng kaluwalhatian ng ngalan niya. Dalangin ko na tayong nabibilang sa kaharian ng Diyos ay magpatuloy sa kanyang pananampalataya hanggang makita natin siya sa kabilang buhay. Hanggang sa muli, ako si Teo, ang inyong sundalo ng panalangin. Shalom.